Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala qaidil gurril muhajjalin Sayyidina wa Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi muqtafa. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So alhamdulillah po ako'y nagpapasalamat sa inyo dahil napabilang sa inyong programa sa pamagitan ng social media. So alhamdulillah, speaker po dito sa TikTok sa ating mga kapatiran, gantimpalanawan ng Allah ang anong tawag sa Juan Maranao? Juan Maranao. Yes, sa Juan Maranao. Isulat naman ng Allah ang inyong mga gantimpala sa lahat ng mabubuting gawa ninyo at naway marami pang makinabang sa inyong mabuting hangarin na ito. Okay. So mga kapatid, at sa lahat ng dumalo dito, gantimpala nawakin ng Allah. So mga kapatid, ang pag-uusapan natin ngayon na pinili ko na topic ay ang kaugnay po sa musika o musical instruments at saka ang mga kinikita dito. Marami sa atin, special ngayon gumagamit ng social media, ang gumagamit ng musika. Yung iba kumakanta sa social media, o kaya ay sikat na singer, o kaya ay tinatawag natin na vlogger o vlogger, tapos gumagamit sila ng musika. Ano yung pananaw ng Islam dito? Ano yung pananaw ng Islam kaugnay po sa pagpapatugtog ng musika? Kasi hindi na maiwasan sa atin, di ba? Hindi na maiwasan sa atin sa dami ng vlogger ngayon, sa dami ng kumbaga nasanay natin sa Pilipinas, di ba? Kaliwat kanan yung music. So, ano ba ang hatol ng Islam dito? Okay, so dahil sa dami po ngayon na gumagamit ng music at lalong mabilis po kumita yung tao sa paggamit po ng music, lalo may mga nire-recommenda ang Meta na musika na gagamitin sa pag-vlog. So, ito yung pag-uusapan natin. Okay, unang-una mga kapatid. Okay, so maraming nagtatanong, sabi nila, bakit daw pinagbabawal natin ang music? Bakit naman daw sa Saudi Arabia, 'di ba? May mga concert naman sa Saudi Arabia, may mga sumasayaw, may mga kantahan. Bakit hindi pinagbabawal ang bagay na 'to? Unang-una, mga kapatid, yung pagbabawal na ito matagal na po. At nasa Quran na po yung pagbabawal at nasa hadith. So i-detalye natin usaping ito. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati yastahilluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. La yakunanna min ummati yastahilluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Okay. So darating sa umma ko, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na gagawin nilang halal ang pangangalo niya, gagawin nilang halal ang paggamit ng silk. Yung silk po mga kapatid, ito po ay bawal lang po sa atin ng mga kalalakihan. Bawal lang po sa atin ng mga kalalakihan. Okay, bago po tayo yung pong kaya po tumigil kasi medyo maingay po. Hindi po dahil tayo sa babae, wala problema doon. Maingay po yung dumaan kanina. Napakaingay po. Kaya nag-mute po muna kami kasi parang may malakas po yung sigaw. Tayo ko po na yun po yung marinig nyo kung ano mga sinisigaw-sigaw nila. So yun po yung dahilan bakit tayo nakamute kanina. Okay. So dahil doon, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kumbaga darating ang time na yung halal gagawin nilang, yung haram gagawin nilang halal. Yung haram gagawin nilang halal. Ano yung haram na gagawin na halal sa panahon, lalo na sa panahon na natin, which is dumating na po yun. Una, al-hir, yung tinatawag na pangangalo niya. Gagawin nilang halal. Kumbaga normal na yung pangangalo niya. Wala nang pakialaman. Kumbaga yung iba, makikita mo na lang normal na yung boyfriend, girlfriend, di ba? Di ba? Minsan makikita niyo mga kapatid, idadagdag ko lang to kasi sa musical instruments ay nakapokus sa yung kinikita dito. Pero minsan dagdag natin, may paliwanag po yung hadith. Minsan normal po sa atin na alam niyo yun, welcome na welcome yung manliligaw. Diba? Welcome na welcome yung manliligaw sa bahay ng magulang. Tapos, o kaya yung so may girlfriend o yung boyfriend, welcome na welcome, magkasama sa pagkain, kasama ng pamilya. So, mas matindi pa dito, yung engaged na. Kumbaga, tapos na yung salangguni, diba? Tapos na yung salangguni, which is bukas na yung kasal, o susunod na araw, o 1 week na lang yung kasal. Naitanong ito sa atin,
Pwede na ba daw magsama yung dalawa? Mamimili sila ng mga higaan. Dalawa lang sila. Sila yung mamimili ng higaan. I-arrange nila yung kasal nila sa hotel. Tapos magkasama na sila natutulog. Kasi alam naman daw ng magulang nilang ikakasal na po bukas. So parang normal daw, nagiging halal na yung ganun. So isa ito sa binanggit na ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Darating yung mga time na ganito na nagiging normal na lang. 'Di ba? Which is parang Christian style, Christian style na walang pabayat na, walang pakialam. At pasok din ito sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa sinabi niya na la yadkhulul jannata ang ganyan po na tinutukoy natin sa hadith is wala kang pakialam sa pamilya mo. Kapatid mo, okay lang sa'yo. Sa nanay mo na ginagawa yun, sa anak mo na ginagawa yun, sa pamilya mo, hinahayaan mo na lang sila na yung ginagawa nila na yun ay normal lang sa'yo. At hindi daw makakapasok sa paraiso ang ganung uri ng tao. Kumbaga yung anak mo na babae, kapatid mong babae, o kaya ay kapag kamag-anak mong babae, o pamilya mo, o nanay mo, o sino mas pinakamalapit na kamag-anak mo, okay lang sa'yo na ginagawa nila yun. So isa ito hindi makapasok sa paraiso. Pangalawa, pagsuot ng silk. Ang silk po, yun po yung madulas na tela. Yung madulas po na tela na isinusuot ng, lalo na yung mga Chinese, bawal po yun. Yung silk, bawal po yung isinusuot na yun. Okay? Saan ito pinagbabawal? Sa ating mga kalalakihan lang po. Pero sa babae po, pwede pong isuot yun. Sa aming mga kalalakihan, bawal pong isuot yung silk. Pangatlo, pag-inom ng alak. Pag-inom ng alak. So, pag-inom ng alak gagawin ng halal. Ano yung gagawin nila? Bibigyan nila yung alak ng pangalan na hindi na alak. Bibigyan nila yung alak ng pangalan na hindi na alak para maging halal lang. Halimbawa, sabihin nila na ano bang mga itatawag nila sa alak na ano? Halimbawa sabihin nila Sadiki, Red Horse, ano pa mga pangalan na ano, pangalan na parang normal lang siya o kaya itawag na sa kanya ito ba ano yun Nakakalasing naman kukataba gano'n di ba, kukataba, kuka-beer o kuka basta yun ang ano, tatawagin nila yung ano, yung alak ng pangalan na para maging halal at hindi na siya maging haram, pero nakakalasing pa rin kasi ang alak kahit isang patak nito, haram. Kahit isang patak ng alak, haram yun. Pang-apat, wal ma'azif. At ang pagpapatugtog ng musical instruments. Lahat ng musical instruments, bawal patugtugin. Bago si Imam Abu Hanifa, napakahigpit niya dito. Si Imam Abu Hanifa, lahat ng musical instrument, bawal sa kanya patugtugin. Pati ang kahoy. Yung kahoy, yung kahit ipapalo mo lang yung kahoy na ganyan, alam mo may kahoy ka, ikaganon mo lang. Bawal pa rin kay Imam Abu Hanifa kasi nagpapatugtog ka pa rin. Kumbaga ang layunin mo sa pagpapatugtog ng ganon is nagpapatugtog ka para magkaroon ng tono para kakantahan mo na ganon. Tapos sa awit-awit ka, ginagamit mo yung ano, is bawal pa rin yun. Diba? Paano na lang pag ang pinatugtog mo, gitara, piano, flute, violin, o ano mang mga pinapatugtog, lalo na sa school, yung ginagamit nilang ano bang tawag doon? No, basta yung pinapatugtog sa school ng mga estudyante, yung mga major. Pag nagpaparid. Oo, yung nagpaparid, pinapatugtog nila na gano'n. Haram pa rin yun, haram yun. So nakita ko po yung gano'n May mga nakita akong mga kapatid natin naka-hijab pa talaga. Sumasayo, subhanallah, nakakaano, no? Subhanallah, yung mga kapatid natin, mga board, mga bangsamoro, sumasayo naka-hijab. Nakikita yung legs. Kahit nasabihin pa natin, naka-medyas yan, naka-hijab yan. Pag sumasayo sila, haram yun. O kaya ay, tawag natin, yung pinapatugtog nila na para makabuo ng kanta, haram pa rin yun. So, pangkalahatan, lahat ng papatugtugin natin, pasok na po dito ang kulintang. Pasok po dito ang kulintang. Ang kulintang po, haram po yan. Kahit anong programa pa po, mapa-symposium, mapa-graduation, mapa-kasalan, haram ang kulintang. Alam ko, especially po sa amin ng mga Maguindanaon, hindi nawawala ang kulintang. Sa ano naman, sa iba naman, yung mga kutyapi, o ano mang mga pinapatugtog, basta lahat ng patugtugin na tambol, drum, gitara, piano, haram yun mga kapatid, brothers and sisters, haram talaga yun. At ito po ay halos na pagkasunduan ng mga ulama. Alam niyo po kung sino po ang nagpahintulot ng mga musical instruments? Ang nagpahintulot lang dito ay si Imam Al-Ghazali at saka si
Ibn Hazm rahimahullah, which is si Imam Al-Ghazali hindi po siya muhaddith, hindi po siya maalam sa hadith. Si Ibn Hazm naman ang kinukuha lang niya yung mga hayag ng mga katibayan. So balikan natin sa ayat sa Quran sa Suratul Luqman. Ang sabi ng Allah, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa. At mayroon sa mga tao, sabi ng Allah, na bibilhin nila yung lahwal hadith. Ang tafsir dito ni Ibn Umar, ang tafsir dito ni Ibn Abbas, ang tafsir dito ni Ibn Mas'ud ay al-ghina. Al-ghina. Ang tafsir nito al-ghina. Sabi pa ni Ibn Mas'ud, nanumpa pa siya sa Allah. Sabi ni Ibn Mas'ud, Wallahi alladhi la ilaha illa ghayruhu. 3 beses na sinabi yun, innahu huwal ghina. Katotohanan, ang tinutukoy sa lahwal hadith dito na ililigaw ng mga bumibili nito ay ang musical instruments. So pinapatugtog ang musical instruments para iligaw ka. Para yung upang iligaw ka. Upang ang isipin mo na lang yung kabilang yung mundo mo, paano kumita, paano yumaman, paano sumikat, paano ka makalimot sa Allah. Kaya nakafocus ka sa pakikinig ng music, aatin ka ng mga concert, aatin ka ng mga kantahan, aatin ka ng mga dayunday. So anong nangyayari? Makakalimutan mo yung Allah. Instead na Quran ang pakikinggan mo, lecture ang pakikinggan mo, ang pinapakinggan mo, music. Subhanallah. So, sabi pa ni Imam Ahmad bin Hanbal na ang pakikinig ng musika ay munbitun linnifaq o munbitun nifaq. Ito ay isang butil na itatanim sa puso mo at ito ay tutubo ng hipokrito. Pagiging hipokrito. Tutubo ito sa puso mo na hipokrito o munafiq. So, makakalimot ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, pangkalahatan, hindi na po kailangan may paliwanag ko pa ng detalye itong musical instruments na ito na mga nakikita natin. Pangkalahatan, lahat ng pinapatugtog, sakop na po yung kulintang at mga kultura natin na pinapatugtog natin, na katulad ng kutyapi, kulintang, at meron din sa mga Maranao at meron din sa mga Maguindanao na pinapalo nila yung mga agong, sa mga kasalan, sa mga simposium, kahit sa madrasa, haram yan. Haram yan. Yan ay pananaw ni Imam Abu Hanifa, ni Imam Malik, ni Imam Shafi'i at ni Imam Ahmad bin Hanbal. Alam niyo po, idadagdag ko lang dito. Ang nagpahintulot lang naman nito, mga kulintang na to, mga music na to, ay ang mga sekta ng Asy'ariyah. Ang mga sekta ng Asy'ariyah. Kasi ang mga sekta ng Asy'ariyah, ang pananaw nila, at alam mo, katulad ni Aminullah Batua. Si Aminullah Batua, yung kapatid niya. Ito binabanggit ko ito kasi hindi na po itinatawag ito sa inyo yung mga pangalan na ito. Hindi ko sila pinapahiya. Pero lantaran na kasi sila sa pagdadakwa nila. Kaya, pag lantaran sila sa pagdadakwa nila, sa pagliligaw sa mga tao, so yung mga akida nila, para sa kanila, pwede sa kanila ang musika. Hindi bawal sa kanila music. Kaya makikita nyo kahit sa loob ng masjid, magpapatugtog sila ng mga agong. Kasi pwede sa kanila yun eh. Opo. Kaya alam ko kasi kaya ko binanggit itong mga pangalan nila kasi ito alam ko ito po mga kapatid dito is mga Maranao. Which is si Aminullah Maranao. Maranao din yung kapatid niya na si Mahdi. Saka yung nagtapos din ang kapatid niya sa Madina. Halos magkakaano sila. Subhanallah, nagtataka ako bakit dito nakapagtapos Saudi Arabia. Ganun ng biglang bumaliktad. Naging Asy'ariyah. Wallahu alam anong nangyari ba't ganun. Okay, pero ganun pa man. Sila at sa sekta nila na Asy'ariyah ang nagpapahintulot niyan. Kaya sa kanila, napakaluwag nila. Alam niyo ba kung kailan nila ihaharam ng music? Sa kanila, haram naman ng music. Sabi nila, kung may kasamang inuman ng alak. Pag uminom ka ng alak, para sa kanila, pwede ang musical instrument. Bawal ang musical instrument para sa kanila kung may kasamang alak. O kaya ay may kasamang, kumaga halo ang lalaki at ang babae. Halo ang lalaki at ang babae. So, ngayon, yung pagbabawal dito, hindi po kailangan may alak pa bago may pagbawal yung pagkikinig ng music. Hindi kailangan may kasama ka pang babae na hindi mo asawa bago ipagbabawal ang pagkikinig ng music. Hindi po kailangan yun. Talagang kahit na mag-isa lang yung musika, haram na po yun. So hindi ka pwede magpatugtog sa cellphone mo. Pakinggan mo si Shera o si Aina ba tawag nun na isang magaling mag-awit at pinupuri mo pa. Haram yun. At kayo po ay gagawa ng mga video, huwag yung lalagyan ng music. At kung kikita ka dyan, yun ang pag-usapan natin sa sunod. Okay. Ngayon, ito naman ang pag-usapan natin. Meron bang uri ng patutugtugin natin na pinahihintulutan sa Islam? Ano yun? Meron tayong tinatawag na duf. Ito lang po yung exemption. Duf.
Ano yung duf? Yung duf po, isa pong uri ng tugtugin na, akin na nga yung isa nga dapat nga pencil lang. Ipele example eh. Yung duf, ganito po yung duf. Ito lang po yung pinahihintulutan sa Islam. Yung duf parang ganito. Dito sa itaas niya is balat ng hayop. Dito sa ilalim niya butas. Yan po ang duf. Ulitin ko po. Ito lang po yung pwedeng patugtugin pero may mga kondisyon po. Ano yan? Ito po, sa taas niya, balat ng hayop, yung takip niya at sa ilalim niya butas. Kaya parang takip ng pitsil. At ito po ay pinahihintulutan po yan sa particular na okasyon lang po. Sa particular na okasyon lang po. Yun lang po yung may dalil. Anong particular na okasyon? Eidul Fitr, Eidul Adha, at saka kasalan. Okay, ulitin ko. Pinahihintulutan lang pong patugtugin yan sa Eidul Fitr, Eidul Adha, at sa kasalan. Doon lang po pinahihintulutan. Kaya nga ang pananaw ng karamihan sa ulama, sunna na magpatugtog sa Eidul Fitr, Eidul Adha, at saka sa kasalan. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, a'linu an-nikah waj'aluha fil masajid wadribu 'alayha bid-dufuf. I-announce niyo ang kasal. I-announce niyo ang kasal at gawin niyo ito sa masjid ang kasal at magpatugtog kayo ng duf. Ibig sabihin, dito lang pwedeng patugtugin ang duf sa kasalan, sa Eidul Fitr at sa Eidul Adha. Sa Eidul Fitr at Eidul Adha, dumating si Abu Bakr radhiyallahu anhu sa bahay ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Nagpapatugtog dito ang dalawang babae na bata pa at narinig ito ni Abu Bakr. Pinagbawalan yung dalawang batang babae. Sabi niya, itigil niyo yan. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, da'huma ya Abu Bakr. Iwanan mo na sila Abu Bakr fa inna hada iduna. Dahil ito ay Eid natin. Ibig sabihin, pwedeng patugtugin ang duf pag sa Eidul Fitr at Eidul Adha. Okay, ang tanong. Maliban sa Eid, sa okasyon, halimbawa sa mga madrasa, sa mga graduation, bawal pa rin. Kasi kung lang yun kumbaga pinahintulutan lang siya sa particular na panahon, ibig sabihin, mananatili ang original na hatol dito na bawal pa rin. Mananatili ang hatol dito na bawal pa rin, maliban sa Eidul Fitr at Eidul Adha. Doon lang talaga pwede yun. Okay. Ngayon, pag pinatugtog ito, lalaki at babae ba pwede magpatugtog ng duf? Sabi ng ating mga fuqaha, mga ulama ng batas, pag ang nagpatugtog nito ay lalaki, tinatawag nilang mukhannath, bakla. Pag ang nagpatugtog nito, bakla ang tawag nila. Subhanallah. Ibig sabihin, hindi pala gawain ng lalaki ang nagpapatugtog ng musical instrument o yung duf. Ang nagpapatugtog nito ay tinatawag na mukhannath, lalaki. Dahil ang original na nagpapatugtog ng duf sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam is babae. Batang babae. Opo. At halos ito lang po yung napagkasundo ng mga ulama na babae talaga nagpapatugtog dito. Kaya, pag pinatugtog mo pa rin, ikaw na lalaki, ang duf na yan na pinahintulutan, okay, pwede yung pinatugtog mo pero ang katangian mo isa kang bakla, which is, bawal yun. Alam yun, bawal pa rin na ikaw mapagtugtog na lalaki kasi bakit matatawag kang bakla? Baklang tawag sa iyo pag nagpatugtog ka nun. Which is pinagbawalan tayo na gumaya sa mga gawain ng babae. Pati sa loob ng sala, imagine sa loob ng sala pag nagkamali yung imam. Pag nagkamali yung imam, anong gagawin mo? Pag nagkamali yung imam, ang gagawin mo ay magsabi ka lang subhanallah. Pag nagkamali yung imam, sasabihin mo lang subhanallah. Wala tayong patutugtugin. Pero ang babae pwedeng pumalakpak. Ang babae pwedeng pumalakpak. Kaya ang pagpapalakpak ay gawain ng babae at hindi natin gawain mga lalaki. So pagpapalakpak ka, pagpapatunog ng kamay, hindi na ginagawa ng lalaki. Ibig sabihin, pag nagpapalakpak ka at nagpapatunog ka gamit ang kamay mo, isa kang gumagaya sa kababaihan. So dahil dito, pati ang pagpapalakpak, pagpapatugtog ng duf, ay hindi natin gawain ng mga kalakihan. Ang gumagawa niyan ay mga babae. So sabi ko nga, pinahihintulutan lang ito sa Eidul Fitr, Eidul Adha at kasalan. Okay? So dagdag dito, hindi lang po. Okay. So, dagdag natin dito. Paano yung kinikita dito? Paano yung kinikita natin sa musical instrument, sa mga vlog na may music? Diba? Kumikita ka doon sa pagpapatugtog, sa pagpapakoncert. Ang kinikita mo dito,
Halos nagkasundo ang mga ulama na haram ang kinikita dito. Totoo. Sa Indonesia, sa lahat ng kasi ang mga bansa na ang kanilang akida ay Asy'ariyah, meron talaga silang patugtog niyan. Pagdating ng selebrasyon ng Maulidun Nabi, pagdating ng selebrasyon nila ng Maulidun Nabi, hindi na yan mawala, nagpapatugtog sila. Which is, sa pagpapatugtog sa Maulidun Nabi, walang dalil. Yun nga ang tanong bakit nagpapatugtog sila sa Maulidun Nabi? Huwag na natin pag-usapan yung Maulidun Nabi. Pero, bakit sila nagpapatugtog sa Maulidun Nabi ng mga gano'n kahit nasabihin pa natin na doof? Diba? Haram pa rin yun, yung mga gano'ng pagpapatugtog. So, hindi pwede na magpatugtugin nila ito, plus dagdag pa nila magawa yung mga bid'a, mga bansa kasi na Asy'ariyah, ang marami dito na akida, ay nagpapatugtog talaga sila ng mga iba't ibang pinapatugtog nila para lang sa pagselebrasyon, which is panggagaya ito sa mga gawain ng mga kufar. At ito ay gawain din na haram, at ang mga gawain na pagmamulidun Nabi, lagi natin inuulit na ito rin po ay bid'a. So yung kinikita dito, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, la tabi'ul qainat. Huwag niyong ibibinta yung mga singer. Yung mga singer, katulad ni Shera, yung mga organizer, halos binibinta siya. Wala tashtaruhun na, huwag din kayo bibili ng singer. Wala tashtaruhun na, wala tu'allimuhun na, wag din niyo sila tuturuan paano kumanta. Wala khaira fi tijaratin fihin na, at walang mainam na negosyo na gamit mo yung mga singer. Wasamanuhun na haramun, at ang kinikita sa kanila ay haram. Kaya yung kinikita ng mga nagko-concert na sinasabi nila, mundo lang to, pera lang to, huwag niyo kami pakialaman, subhanallah. Alam niyo, hindi naman pwede na ang mga ulama, ang mga ustads, ang mga mangangaral, tatahimik na lang at hahayaan na lang yung mga kumakanta. Okay, mag-concert na kayo dyan, bahala kayo dyan, magpakanta kayo dyan, magpatugtog kayo dyan, bahala na kayo dyan, subhanallah. Hindi po pwede mangyari yun. At tayo mga nagkapag-aral, mga nakapag-aral, wala man nang naipagutos sa atin, kundi ipahayag lang naman ng katotohanan. Hindi naman natin sila pinipilit na ipaiwan sa kanila yung ginagawa nila. Ang sasabihin na natin, ang pagkikinig ng music ay haram, ang pagpapatugtog ng music ay haram, ang kinikita sa music ay haram, sasabihin na natin yung hatol. Ngayon, kung ayaw makinig, magpapatuloy pa rin sila, alhamdulillah, na iparating natin ang katotohanan. Pero take note, magpaulit-ulit tayo magpapaalala. Wadakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Tabi na hindi na nagsasawat yung mga ustads na to. Paulit-ulit na lang. Ganun talaga. Tayong mga ngaral, para tayong sirang plaka. Tanggapin natin ang katotohanan. Nang isang mga ngaral, parang sirang plaka yan. Na pabalik-balik lang ang kanyang khutbah, ang kanyang lecture, ang kanyang muhadara, ang kanyang pagbabawal. Normal yun sa isang mga ngaral. Ikaw na magulang. Hindi ka ba parang sirang plaka kung lagi mong pagbabawalan ng anak mo at paalalahanan mo? Oo, nandun na tayo sa sasabihin mong isa kang sirang plaka. Okay, at least, pinaparating mong katotohanan at pinapaalalahanan mo yung kapatid mo at pinapaiwanan mo sa kanyang pagkikinig ng music at pagpapatugtog nito. Kasi ang kinikita dito haram din. At halos nagkasundo ang mga ulama, sinabi rin Ibn Abdul Bar, rahimahullah, na ang kinikita sa mga kumakanta, sa mga mughaniyat ay haram. At ito po ay ginagamit po ng syaitan, yung music na to para linlangin tayo at para makalimutan natin ng Allah. Sabi nga ng Allah sa Quran, wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Ikaw iblis, ikaw syaitan, gamitin mo na lahat ng kaya mong gawin na malinlang at mailigaw sa mga tao gamit ang busis mo. At ang busis ng syaitan ay musika. Ang busis ng syaitan ay musika. Subhanallah. So, nakapagtataka lang, nagbibigay tayo ng dalil sa mga kapatiran natin na nagpapahintulot ng pagpapatugtog ng musika. Pero para sa kanila, sabi nila walang dalil dyan, hindi ganyan ang dalil. Kumbaga, tinatauwin nila, pinapalitan nilang kahulugan. Kaya ang daming nakikinig ng music, nagaganong-ganong pa. Instead ng Quran yung pinapakinggan, music ang pinapakinggan. Sabi nga ni Uthman bin Affan, law tahurat qulubukum, masabiat min kalami rabbikum. Alam mo kung dalisay lang ang puso mo, hindi ka naman mabubusog sa pagkikinig ng Quran. Pero wala eh. Alam niyo pag nakinig ka ng music, ano maisip mo? Maalala mo yung nakaraan mo, maalala mo yung, alam mo nagkakasakit ang puso mo. Maniwala ka hindi, pag nakikinig ka ng music, ako, siyempre hindi, sino sa atin na hindi nakarinig ng music? Ako nung kabataan ko, mahilig ako niyan kasi siyempre nag-aaral ako sa secular, hindi pa ako nakapag-aaral sa Islam. Siyempre pag nakinig ka ng music, ang sarap pakinggan. Kasi hindi mo naman alam na haram yun. Pero pag ang bagay, pinagbawal mo na sa sarili mo yan dahil alam mo haram, siyempre parang sa pangit na pakinggan yun, parang masakit na sa tenga. Pero pagka naging naging hobby mo na may favorite kang kanta, na sumasayaw ka, napapatugtog ka, subhanallah.
Subhanallah. Hindi ka makaka-move on. Hindi ka makaka-move on. Kasi ano man ang nakaraan mo, mauungkat yan. Kahit nakahiga ka, iiyak ka na lang bigla. Naalala mo yung kahapon mo. Naalala mo yung nakaraan mo. Naalala mo kung sino man na dapat mo maalala o iiyak ka. Pero pag narinig mong Quran, wala. Parang sakit sa tenga mo. Masakit sa tenga mo pag Quran ang pinatugtog. Parang hindi mo gusto ang pinapakinggan mo Quran. Pero pag music ang pinapakinggan mo, ang sarap ng pakiramdam mo. O, di ba? Halos napapasayaw ka. Di ba? Gagano yung ulo mo. Hanggat sa darating ang time na dahil ka mamatay, nakakalungkot. Diba? Nakakalungkot na ang mamamatay ka sa pakikinig ng musika, pagpapatugtog ng musika. Tingnan nyo sa social media. Sa social media, anong video ang pinakamaraming nanonood? Kahit na isang lecturer pa yan. Lecturer, pag gumamit ng music yan, o mga video na may music, napansin ninyo, yan ang may pinakamaraming nanonood, may music. Subukan mong gumawa ng video walang music. Wala, normal. Hindi mo feel yung galawan doon, hindi mo feel yung gusto niyang ipahiwatig doon kasi walang music. Pero pag nilagyan niya ng music, yun, nakakaramdam ka ng lungkot o nakakaramdam ka ng saya kasi nga may kasamang music. Kung walang music, normal po yung video. Kaya isa ito sa nagpapalin lang sa atin at nagpapaligaw sa atin unang-una dahil nakakalimutan mo yung Allah. Pangalawa, pinagkakakitaan ng mga kapatiran natin ito. Kaya isa ito sa dahilan bakit ginagamitan nila music kasi mas malakas ang kitaan sa mga YouTube, sa Facebook, o anumang platform na ginagamit sa pag-upload ng video ang may kasamang music. Kaya maingat tayo dito mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kahit na sabihin pa natin kulintang, sabi nila, ang gitara o ang kulintang o pag mga agong pinapatugtog sa mga kasalan o ano pang mga programa dyan, sabihin nila, Ustad, ba't niyo ipinagbabawal? Lagi natin naririnig to. Bakit ninyo ipinagbabawal ang mga ganitong pinapatugtog na nakikita na po natin sa mga ninuno natin, sa mga matatanda natin? Bakit yung pinagbabawal? Ito po ay kultura natin. Take note, sa Qaida Fiqhiyya, al-aslu fil adati al-hil wal ibaha. Ang original sa mga kaugalian ay pagpapahintulot. Pero kung ang kaugalian na yan, ang kultura na yan, ay mayroong nalalabag na batas ng Islam, ba't mo susundin? Kung nababangga, halimbawa, ang kultura natin ay pagpapatugtog ng agong, pagpapatugtog ng ulintang, o ng dayunday, o ano pang mga pinapatugtog dyan, na nakasanayan na po sa mga ninuno natin. So kung mayroon po itong dalil na nababangga, hindi natin pahintulutan yung kahit na yun ay kultura natin. Bakit? Kasi ang kultura, ang original pwede, pero kung may nababanggang dalil, magiging haram. Kaya magiging haram ang anumang patutugtugin natin sa mga kasalan. At sabi ng ating mga ulama, kapag ang ikakasal kapatid mo, o anak mo, o kamag-anak mo, kaibigan mo, at alam mo na yung walima na yan, which is alam ninyo na pag inimbitahan ka sa kainan ng walima, obligadong pumunta ka doon. Okay? Pero kung sakali na ang walima na yan, ang kasalan na yan, ay mayroong pinapatugtog doon ng kulintang, o may mga concert doon, may kanta si Shera doon, o sino man na, o may Mahir Zain, o special yung kay Mahir Zain, o itong pinakasikat, alam ko sa mga Maranao, alam din ito. Kasi kay Kumini, hindi naman bisadong kilala sa inyo si Kumini, kay Maguindanon yun. O Shera, o lalo special si Mahir Zain, haram yung mga kanta niya. Haram. Anong kanta ni Mahir Zain ang walang background na musical instruments? Maliban lang kung tatanggalin yung background at hindi tungkol sa pagmamahalan, kundi tungkol sa Islam yung laman. Okay, walang problem patugtugin basta walang background. Pero mararamdaman ba ng mga umaten doon sa programa na yun, ang kantang yun? Hindi nila mararamdaman kasi walang background music eh. Pero kung may background music, talagang ramdam nila ang pag-i-enjoy, which is alam nila na haram yun. Kaya, yung mga ganito mga programa, yung mga nakasanayan natin, na kahit nakita natin sa ninuno natin kung may nalalabag na batas ng Islam, hindi natin pwedeng i-promote, hindi natin pwedeng sundin yun. Okay? Kailangan, huwag kayong aatin sa mga kasalan na pinapatugtog dito ang musical instruments. Kahit anak mo pa ikakasal, kahit magulang mo pa ikakasal, o kapatid mo ikakasal, bawal umatin, sabi ng ating mga ulama. Okay? So pagkalahatan, ano man ang kinikita dito haram, ang pagpapatugtog at pagiging ng musika haram, at kung mayroon kang napakinggan na sinasadya, magkakasala ka doon. Ganon din sa Quran, pag nakarinig ka ng Quran na sinasadya, may gantimpala ka, at kung music ka narinig mo na sinasadya, may kasalanan ka. At lahat ng na-upload yung video, na-issued yung video na may music, at ikaw ay patay na, darating sa iyo ang kasalanan niya kahit patay ka na.
Darating sa iyo ang kasalanan kahit nandiyan ka na sa libingan, hanggat may nakikinabang sa music na yun, sa video na yun, tuloy-tuloy po ang kasalanan mo. Tuloy-tuloy ang kasalanan mo. Kaya pipili ka na lang, kapatid, ano ba ang patutugtugin mo, Quran o music? Kung gusto mong tuloy-tuloy na gantimpala, Quran ang i-upload mo, mga lecture i-upload mo, mga lectures o Quran ang i-share mo. Pero kung gusto mo ng tuloy-tuloy na kasalanan kahit nasa libingan ka na, ang i-share mo na video, kanta ni Shera, kanta ni Mahir Zain, mga video na may music. Kahit sabihin ko pa mga kapatid, na ang video na sinishare ninyo is isang lecturer. Isang lecturer. Hindi po ibig sabihin, nasasabihin niyo po dito mga kapatid, mga kamaranaw. Nasasabihin niyo po, okay, ang lecture na ito, Ustad, is napakaganda. Hindi po ako magbabanggit ng pangalan, ha? Hindi po ako magbabanggit ng pangalan. Pangkalahatan, sikat na lecturer, magaling mag-deliver ng speech, napakadaming follower, napakaganda ng lecture, pero may kasamang music. Hindi mo pwede i-share yun. At ang payo ko, huwag kang makinig sa ganung lecturer. Bakit? Kasi, alam ko, sabi mo, mas ramdam mo yung sinasabi niya kasi may music. Hindi lang naman yung ano niya. Kumbaga, ang pakiramdam mo doon kasi may kasamang music eh. Kaya huwag niyong isinishare ang mga video ng mga lecture. Kaya sabi ko pa mga ustads yan. Opo, hindi ko sila sinisiraan, pero ito yung katotohanan. Pag may nakita kayong mga video ng isang mga ustads na ang kanilang background ay may music, huwag niyong i-share. Huwag niyong i-share at huwag niyong pakinggan. Kasi bakit? Ba't nilagyan nagamitan ng music? Ba't mo nilagyan ng background music? Ano bang layunin mo? Yung lecture o yung music? Para mong ini-encourage ang mga tao na makinig ng music at magpatugtog din ng music at ilagay sa background ng kanilang mga lecture. Hindi pwede na magli-lecture ka tapos ang background mo music. Dapat malino po, na buong-buo, na wala po tayo naririnig na kanta. Okay, maliban na lang kung ang mga kanta na yan is tinatawag nilang nasheed. Ang nasheed ay wala siyang background na musika. Wala siyang piano, gitara. Kumbaga, purong boses lang po. Pag purong boses lang po yung kanta na yan, na ang kondisyon niya ay walang shirk, wala pong pagtatambal yung laman ng kanta, walang ligawan sa laman ng kanta, so walang problema, napakinggan natin ang kantang yun. Ang mahalaga ay walang shirk, walang ligawan sa laman ng kanta, at special kung alam mo, pinag-uusapan ay tungkol sa isang, walang problema kung pinag-uusapan ay mundo, okay lang po yun. So, pero kung lalagyan niya ng musika yun, kahit nga lecture na sabi ko nga, eh, sasamahan mo ng music o nagbabasa ng Quran, pagsabayin mo pa ng music, haram na po yun. Kaya mga kapatid sa panampalatayang Islam, nasusubok tayo ngayon sa panahon natin ngayon sa social media kasi hindi na po maiwasan na may musika. May tanong na, paano yung cellphone, yung mga ringtone sa cellphone? Ibang usapan na po yung ringtone kasi yung ringtone, hindi naman mawala yan. Kasi kailangan mo yun, hindi mo naman pinatugtog yun dahil gusto mong pakinggan, kundi alarm lang. Pero wag mo naman, marami namang alarm na pwede mong gamitin para magising ka o dumating ang oras ng sala o mga nagre-remind sa'yo sa oras na kung mayroon kang gagawin, gumamit tayo ng hindi musika po. Okay? So, yan lang po mga kapatid na mga kamaranaw, mga kapatid na mga kabangsamoro, special sa mga kapatid na natin dito na mga maranaw, mga balikislam na nandito, na naway ilayo tayo nawa ng Allah sa pagpapatugtog ng musika, pakikinig ng music. Kasi sinasabi natin to, hindi dahil sinasabi natin na bakit sinasabi ninyo na haram yan, may mga nakikita naman tayo na nagpapahintulot dito. Huwag niyo pong pakinggan. Pag may mga scholar, mga ngaral na hindi po nagkakasundo sa isang usapin, ibalik po lagi natin sa dalil. Sabi nga ng Allah sa Quran, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kapag meron tayong hindi na pagkakasunduan, ibalik natin sa Quran at sa Sunnah. Kung sino may dalil, yun ang sundin nyo. At huwag niyo pong gagawing guide ang mga Arabo. Huwag niyo pong gagawing guide ang bansang Arab. Sasabihin niyo na bakit ang Saudi Arabia, bakit ang Qatar, bakit ang Kuwait, bakit ang Dubai. Sinabi ba ng propeta na ang gawin yung dalil, kung ano makita niyo sa Arab, sundin niyo? Kung makita niyo sa Saudi Arabia, hindi nagsala, huwag din kayo magsala. Pag nakita niyo sa Saudi Arabia na mag-birthday din kayo. Pag kumain sila ng tae, halal lang tae. Pag nanigarilyo sila, halal lang sigarilyo, hindi po basihan. Lagi ko po nakikita ito. Napakakitid ng mga utak na ganun yung sinasabi na, bakit yung naharam yung amo ko, nagbe-birthday naman. Yung amo ko, ganito naman. Yung amo, kailan pa naging dalil ang amo mo? Bakit pag amo mo napunta sa imperno, gusto mo rin? So, dalil dapat yung pakinggan natin. May malinaw bang dalil na halal ba ang pagnasid? Ang nasid, hindi siya, wala sa musical instruments.
Kasi ang binanggit lang po, pag sabi mo, pag walang dalil, take note, pag magharam ka, kailangan mo ng dalil. Ngayon, pag ihaharam mo yung nasyid, ngayon, kailangan mo ng dalil. Kasi ang ipagbabawal lang natin ay may dalil. Ang ipagbabawal lang natin may dalil. Ang may dalil is musical instruments pangkalahatan. Pag walang musical instrument, ba't may pagbabawal? Kung magbabawal ka ng walang musical instruments. So, kailangan natin hanapan ng dalil yung nagbabawal nun. Ganun lang po kadali. Nakita niyo po pagkakaiba. Pag nagbawal ka, alam mo, pagbabawal ko musical instruments, hihingan niyo ako ng dalil. Pero pag ipagbabawal ko yung isang bagay na walang dalil, huwag niyo ko paniwalaan. Ganun lang po kadali yun. Kasi ang original, pag halal, walang dalil yun. Pag sinabing halal, walang dalil na nagbabawal doon. Halimbawa, sabihin natin na prutas. Okay, pag sinabi ko ba na ang pagkain ng dragon fruit ay haram, maniwala ba kayo sa akin o hindi? Anong itatanong niyo sa akin? Sabi mo, Ustad, ba't mo sinabing haram ang dragon fruit? Meron ka bang dalil? O dito, pag hindi ako nakapagbigay ng dalil, kailangan hindi niyo ko susundin. Ibig sabihin, halal ang dragon fruit. Kung walang dalil na haram ang dragon fruit, ibig sabihin, mananatiling halal. Ito po, dagdag lang po para maintindihan po ng mga kapatiran natin dito, mga Maranaw at balik Islam o iba pa dito mga katribo natin. Magkaiba ang bid'a sa haram. Magkaiba ang bid'a sa haram. Pag haram, kailangan mo magbigay ng dalil. Pag ikaw naman ang nagsabi ng bid'a, yung nagsabi ng bid'a o yung nagsasabi na hindi ito bid'a, siya naman ang magbibigay ng dalil. Naintindihan niyo po pagkakaiba, mga kapatid ng mga Maranaw at mga balik Islam dito? Ulitin ko po. Halimbawa ako, pag sinabi kong bid'a, walang dalil yon. Pag sinabi ko na ang isang bagay na yan ay bid'a, ibig sabihin, nakikita ko na wala pong dalil yung hinahatulan ko po ng bid'a. Hindi siya pwede yun. Kasi bid'a. Kasi idinagdag na kasi yung nag-aral sa ating religyong Islam na isang uri ng pagsamba. Pag sinabi kong bid'a, walang dalil. Pag sinabi mong hindi bid'a, ikaw magbibigay ng dalil. Pag sinabi mo na hindi ito bid'a, ikaw magbibigay ng dalil. Halimbawa, sabi ko, ang Maulidun Nabi ay bid'a. Ang sabi ko, ang Maulidun Nabi ay bid'a. Ikaw naman, sabi mo, hindi ito bid'a. So, ikaw hahanap ako ng dalil. Di ba? Pangalawa, ang Sadaqallahul Azim ay bid'a. Okay? Ang Sadaqallahul Azim ay bid'a. Pag ikaw nagsabi na bid'a, ibig sabihin walang dalil. Ang sabing hindi bid'a, siya magbibigay ng dalil. Ganun lang. Pero pagdating sa haram, pag ako nagsabi na yan ay haram, ako yung tatanungin ng dalil. Pag sinabi kong yan ay haram, ako ang tatanungin ng dalil. So, naintindihan? So, yan po yung pagkakaiba ng dalawa. Ang sino man magsabi ng bid'a, walang dalil yon. Ang sino man magsabi ng haram, kailangan niya magbigay ng dalil. Okay. Yung paghalik doon sa Quran. Paghalik sa Quran. Ang paghalik sa Quran, hindi ito ginawa ng sahaba, hindi ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ginawa lang ito ng isa sa mga tabi'in. Ginawa ito ng isa sa mga tabi'in na bilang pagdakila sa Quran ay hinalikan niya. Pero ang pag-iwas pa rin dito ay ang pinakamainam. Bakit ang paghalik sa Quran ay walang dalil? At ang gawain ng tabi'in o ang gawain ng isang alim ay hindi dalil. So para sa akin, ang pag-iwas sa paghalik sa Quran ay dapat na iwasan. Kahit nasabihin natin ginawa ng isang tabi'in, hindi naman dalil ang tabi'in. Hindi sa dalil. Ang gawain ng tabi'in ay hindi dalil. At ang sasabihin ng tabi'in na hindi alinsunod sa Quran at Sunnah, hindi rin po dalil. Kaya ang paghalik sa Quran ay hindi na po natin ito kailangan gawin. Dahil ang may mga dalil lang, babasahin ng Quran. Yun ang dalil natin ng ano bang mga dapat gawin sa Quran ay babasahin lang po ang Quran at hindi po kailangan halikan. Wallahu alam. Yung yung mga minsan pag sinasabihin mo, ang sinasagot lakum dinukum waliyadin. Yung sagot na lakum dinukum waliyadin, mali sagot yun. Bakit? Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng lakum dinukum waliyadin? Ang lakum dinukum waliyadin ay ibinaba ito nung time na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay sinabi ng mga Quraysh na, okay, sambahin mo ang Panginoon namin ng isang taon, sambahin namin ang Panginoon mo ng isang taon. Sabi nila, sige, hindi ka pa rin papayag, sambahin namin ng Allah ng isang taon, sambahin mo ang Panginoon namin ng mga Diyos-Diyusan ng isang buwan. So, siyempre hindi papayag ang propeta sallallahu alaihi wasallam na gagawa ng shirk o gagawa ng pagtatambal. So, dahil doon, ayaw nilang sumunod sa Islam, ayaw nilang sambahin ng Allah, lakum dinukum waliyadin, sa inyo ng religion nyo, sa akin ang religion ko.
Kumbaga, mag-shirk na kayo. Ako, hindi ako mag-shirk. Ang lakum dinu kum waliyadin, hindi yung ginagamit sa makamundong usapin. Na sayo ng sayo, lalo na Muslim kayo pareho. Para mong sinabi sa kapatid mo na pag sinabi mong lakum dinu kum waliyadin, magkaiba ka na religion. Subhanallah. Nakuha niyo po, pag sinabi mo sa kapatid mo na lakum dinu kum waliyadin, kafir ka, Muslim ako. Oh, di ba mabigat yun na pagbibintang? Na parang sinabi mong lakum dinu kum waliyadin, ikaw lang ang Muslim, kafir yung kapatid mo? Kasi ang dalil na ito, ibinaba ito sa mga kuffar. Ang mga sayyidina, ang pagsalawat, bid'a po yan. Bid'a po yan. At sobrang ano po yan, pagmamalabis po. Pero yung sayyidina na kalima, yung sayyid, walang problema. Ya sayyida na, okay lang yun, normal. Pero yung gagamitin mo ito bilang pagdakila sa isang pinuno, o pagsalawat, ibang usapan yun. Yung magsasalawat ka. Ang pagsasalawat, sunna ang pagsasalawat, pero nakadepende po yan. Alam mo, magsasalawat ka sa propeta sallallahu alaihi wasallam araw-araw, sunna yun. Special po sa araw ng Friday, every marinig natin, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, magsasalawat tayo, sunna yun. Pero yung mga gawain na magsasalawat tayo sa dinilaan ng aso, o magsasalawat ka sa anumang mga gawain sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sa araw ng kapanganakan niya, magsasalawat ka, bida yun. Pero pangkalahatan, pag ang pagsasalawat ay bida ba o hindi po bida ang pagsasalawat, which is ito po ay sunna, kaya nakadepende po kung saan mo ito gagamitin. Ang pagsabi mo ng sayyidina, wala namang pong bawal doon. Kasi ang ibig sabihin ng sayyidina, parang pinuno ko, leader ko. Wala namang masama sa word na sayyidina. Nakadepende po kung saan mo ito gagamitin. Ito naman, makakapasok ba sa paraiso ang taong namatay, nasa right age na, at di na marunong magbasa ng Quran? Yes. Makakapasok sa paraiso, basta hindi siya nakagawa ng shirk. Hindi marunong bumasa ng Quran, hindi nakapasok sa elementary ng Arabic, walang alam sa batas ng Islam, kapapasok lang niya sa Islam, wala pang alam, at sumamba siya sa Allah at hindi siya gumawa ng pagtatambal sa Allah, makapasok pa rin sa paraiso. Kasi shirk lang hindi makakapasok. Ang hindi lang makapasok sa paraiso, yung shirk, yung sumamba ka maliban sa Allah. Yun lang hindi makapasok sa paraiso. Yung duf, sinagot na po natin kanina, ang duf po, naipaliwanag ko ano po yung ibig sabihin ng duf. Basta walang dagdag, hindi pwedeng duf. Tapos may mga bakal. Okay, sa gilid niya may mga tansan, yung takip ng mga coke. Patutugtugin mo yun, haram pa rin yun. Pero yung duf na ang taas niya is balat ng hayop sa ilalim niya butas, pwede siyang patugtugin ng babae lang po sa Idul Fitr, Idul Adha at sa kasalan. Yun lang po, doon lang po pwede yun. Pero ang magpapatugtog nito ay babae lang po. Kasi pag lalaki ang magpapatugtog nito, tinatawag ng ating mga fuqaha na mukhannath, bakla. Bakla do yun. Ano po ba ang kahalagahan ng akida ng isang Muslim? Napakahalaga po ng akida. Napakahalaga po ng akida kasi ito po yung pagsamba mo sa Allah, paniniwala mo sa Kanya. Ang akida, kung ang akida, ito yung akad. Itatali mo sa puso mo. Itatali mo sa puso mo na paniniwala mo sa Allah. Ito na po yung unang-una, yung 6 na ruko ng iman. Pinakamataas yun, iman. Ang paniniwala mo sa Allah, sa Kanyang anghel, sa Kanyang pangalan ng Allah, katangian ng Allah, sa araw ng paghukom, akida mo yun. Pag nasira akida mo, pwede ka makapasok sa impyerno. Pwede ka maging habang buhay sa impyerno. Kung ang akida mo ay pumasok na sa shirk. Opo. Kasi ito yung paniniwala ng puso mo eh. Kaya napakahalaga ng akida. Ano yung paniniwala mo sa Allah? Ano yung paniniwala mo sa libingan? Ano yung paniniwala mo sa katangian ng Allah? Sa pangalan ng Allah? Sa mga gawain ng Allah? Yun yung akida. Yung mga akida, yung paniniwala ng puso na hindi po siya literal na ginagawa. Pinaniniwalaan ng puso. Napakahalaga yung akida. Tapos, hindi po ba pinatawad ang Allah yung nagka-shirk? Wala patawad siyempre. Pag nakapagtoba ka bago ka namatay, pinapatawad ka ng Allah. Pagka namatay ka, na nagsishare, halimbawa, walang patawad yun. Pero kung namatay ka, nagtatambal sa mga kafir o mga balik Islam, tapos bigla sila na balik Islam bago sila namatay, so patatawad sila ng Allah. Ang pagtatoba, pinapatawad ng Allah yan. Kahit ano pang kalaki ng kasalanan mo, pinapatawad ka ng Allah. Kahit share pa nagawa mo. Ano pong gagawin pag sumobra yung rakaat sa sala na hindi namamalayan? Okay, pag hindi mo alam, wala kang kasalanan. Pag alam mo, bumalik ka. Pag tinuloy mo, hindi tanggap sala mo. Pag naalala mo, bumalik ka at bago ka magsalam, magsujud o sahwi ka, magsujud ka lang ng 2 sujud. Ganun lang po. Pag tinuloy mo pa rin, alam mong sumobra ka na, hindi tatanggapin ang salam mo.
Pwede naman sila mag-unmute. Okay lang ba na tawagin kung sarili ko na Muslim at wala ng akida? Ay, hindi pwede. Paano ka magiging ganap na Muslim at mananampalataya, wala kang akida? Anong pinanghawakan mo sa sarili mo? Mga paniniwala mo sa Allah, hindi pwede mangyari yun, kapatid, na isa kang Muslim, wala kang akida. Hindi pwede sa isang Muslim na walang akida. Kasi ang akida po, yan po yung paniniwala ng puso. Anong pinaniniwalaan mo pala? Kung ganun, ano yung mga pinaniniwalaan mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw ng paghukom, sa mga libingan? Kung wala kang akida, saan galing yung pagiging Muslim mo kung ganun? Ang Shia nagsasabi na sila ay Muslim. Ang mga ibang mga sekta, mga ligaw, mga kafir, nagsasabi na sila ay Muslim. So hindi natin sila pwede sabihin na okay, Muslim na kayo, pasok na kayo sa paraiso? Hindi pwede yun. Ito, pwede ba akong mag-mention ng pangalan ng dua? Pwede ba ako mag-mention ng pangalan sa dua? Yes! Ya Allah, patawarin mo po si ganito. Ya Allah, bigyan mo po si ganito. Pero, wag mo siyang i-mention ng masama. Ya Allah, patayin mo na si ano. Ya Allah, ano mo, sana mabangga mamaya. Yun ang bawal. Kung baga, pwede kayo mag-dua, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, pero hindi yung dua na hindi maganda. Idudua mo. Ya Allah, si ano, ganito, si Aribati. Ya Allah, banggain mo. Yung kapitbahay ko, Ya Allah. Hanggang hindi pa nagbabayad ng utang, Ya Allah, sana mamatay na. So, i-mention mo sa dua mo ng masama, bawal yon. Pero kung i-mention mo siya sa dua mo na maganda, walang problema doon. Ano yun? Wala po ba kayong... Free online classes, dati niyo po muna sa subject ng Tawhid at Fiqh. Mayroon din po, pero inshallah po, hindi pa po ako nagbubukas kasi sa Telegram. Inshallah po. Paano po yung Muslim? Pwede po ba siya magdua masama? Mazlum. Yung madlum, hindi po natin siya pinapayuhan na magdua ng masama. Okay? Yung madlum, yung pong dinaya na tao, hindi natin siya pinapayuhan na magdua ng masama. Kasi ang payo pa rin ng Islam, magdua ng mabuti. Pero, ito po yung masasabi natin. Pero pag nagdua ang madlum ng masama, mapipigilan ba natin yun? Diba? Kasi kahit ang madulom, yung pong dinaya na tao, papayuhan lang natin. Wag, hayaan mo na, magsabar ka. Wag mong siyang idua. Pero pag nagdua siya ng masama, laban doon sa tao na dito. Pero pag nagdua, pwedeng tamaan ng dua niya. Pwedeng tamaan ng kanyang dua, yung tao na yun na dumaya sa kanya. Pero kailanman, hindi natin tuturuan ng tao na madulom, na nandaya, dahil tinatanggap ang dua mo, idua mo na yung kapitbahay mo. Hindi natin ituturo yun sa kanya. Okay, hindi ko kinakaya tanong ng iba't iba yung gusto minatay kapwa ni Muslim. Pwede makahingi ng advice po pag iwas sa fitna. Yes, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, pag dumami ng fitna, sabi niya, nagtanong isang sahaba, Ya Rasulullah, pag dumami ng fitna, dalasan mo ang pag-alala sa Allah. Dalasan mo ang pag-alala sa Allah. Pag dumami ng fitna, dalasan mo ang pag-alala sa Allah. At hanggat maaari, huwag kang makihalubilo sa lugar. Halimbawa kung ang lugar na yan ay may fitna na po sa lugar na yan, umalis ka na po dyan. Parusa ng Allah sa lugar na yan, madadami po kayo. Pag dumating ang parusa ng Allah sa lugar na yan, madadami ka. Okay? Damihan mong pag-alala sa Allah, dalasan mo ang pagsamba mo, mas lalo mong higpitan yung pagdarasal mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pagkikipagkaibigan, pagkikasalamuha sa mga tao na gumagawa ng fitna is iwasan po para makaiwas tayo sa fitna. So, yun po yung tayo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na nagtanong sa kanya. Panatilihin mo, sabi niya, pag-alala sa Allah. Pwede na siya mag-unmute sila para magtanong. Siguro, hindi ko alam. Depende, sabihin mo kay ano. Yung pong yung mga yung nasa taas, pwede na po kayo mag-unmute. Depende po sa sa admin. Ano ba, itatype nila or magsasalita sila o magko-comment lang sa tanong nila. Pero siguro, hanggang na lang siguro ako, no? Pagbigyan ko sila hanggang 5:30. Kung 5:30. hanggang 5:30, ako po ay magpapaalam na po. Sige po. Mag-unmute na lang yung nandito sa taas kung may katanungan po kayo para mas maintindihan po ni Chef. Okay, dito may tanong dito. Yung nasa baba naman po, i-comment nyo na lang po. Sabi niya, Ustad, tanong ko lang, bakit bawal magbasa ng Quran ng babae kapag may lalaki or naka-live sa TikTok? Okay. Unang-una, ang pagbabasa ng Quran ng babae, hindi ibig sabihin bawal. Kasi ang boses ng babae, hindi naman yan aura para ipagbawal natin. Pero,
Anuman ang magiging daan, anuman ang magiging daan sa isang fitna o magiging daan sa isang haram na gawain ay pagbabawal natin. Fama adda ilal harami fahuwa haramun. Ito yung kaida. O fama adda ilal fitnati fahuwa haramun. Anuman yung magiging daan patungo sa fitna, ipagbabawal natin yun. Bakit? Kasi ang babae, okay lang magbasa sila ng Quran, pero pwedeng ma-fit na ang mga lalaki sa pakikinig nila ng reading Quran sa mga babae. Lalo na pag ginagandahan nila ang kanilang busis. Anong sabi ng Allah sa Quran? فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٍ. Huwag ninyong mga babaeng gagandahan ang busis ninyo. Dahil yung may sakit sa puso ay mas lalong ano yun. Kumbaga iba yung mararamdaman niya, ma-fit na yun. Maakit siya. Kaya ang payo natin sa mga kababaihan, kung kayo po ay nagbabasa ng Quran sa pagitan ninyo at may programa kayo na may reading Quran, babae lang kayo lahat, huwag na pong i-live. Mag-private na lang po kayo mga babae. Hindi nyo na po kailangan i-live sa amin yung pagbabasa ninyo o reading Quran ninyo. Kasi maaaring ma-fit na po ang lalaki. Naganda ng busis mo. Masalang ganda ng busis na sino kay babae na to, inaabangan. Subhanallah. Instead na nakakatulong ka kasi hindi na, ang pagbabasa ng Quran, hindi naman po kailangan ilantad yan eh. Ang pagbabasa ng Quran, hindi naman po kailangan ilantad at i-live pa yan. Maliban lang kung ang programa na yan is musabaka. Kung musabaka po, babae, dapat babae lang po lahat. Pero magbabasa ka ng Quran, iyak-iyak ka sa social media, sa TikTok, papakita mo na maganda busis mo, ba't mo gagawin yun? Ibig sabihin, malapit sa riya yung pakitang tao. Malapit sa riya at pakitang tao. Kaya ang pagbabasa ng Quran ng mga babae sa TikTok, na nakikita ng mga lalaki, iwasan po kasi daan po sa fitna. Okay, di ba bawal? Yes, bawal pag hindi maharam. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwan ar-rajulu min imra'atin illa shaytanu thalithuhuma. Hindi pwede maiwanan ng lalaki at babae na hindi niya maharam dahil kasi ang pangatlo nila ay ang syaitan. Ano ba? Kau mana ni kunci? Okey, jom. Okey, man. Tena ba? Si Wan di Google. Teka muna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawal po ba yung na may members na babae at lalaki? Walang problema sa mga members. Yung normal po sa mga organisasyon na may miyembro ng lalaki at babae, iwasan lang po natin yung mga bawal. Alam mo, mag-mix. Alam mo, sa pagtitipo sa mga meeting, halo ang lalaki at babae. Bawal na dapat walang lalaki, pag lalaki lang lahat, lalaki lang ang organisasyon, babae. Walang problema doon. Basta maiwasan na yung mga bagay na yung pinagbabawal. Ay, hindi po bawal. Lalo na po yung mga babae nagbabasa sa TikTok para mag-aral, para i-tweet po yung... Walang problema. Pero wag lang sa live. Tulad sinasabi natin, wag lang sa live. Hindi dahil bawal yung boses ng babae o bawal sila magbasa ng Quran. Kundi yung gagawin kasi nila daan sa fitna. Hindi naman bawal ang babae magbasa ng Quran. Hindi sa bawal. Pero yung pagbabasa nila sa live, sa TikTok, is nagiging sanhi ng fitna. Yun yung dahilan kung bakit natin papaiwasan ito sa kanila. Kahit di... Siyempre, haram. Haram yun. Yung lihim na pakikipagkita sa hindi mo asawa, haram yun. Hindi pwedeng makipagkita ka sa ano, o lalo na pag may nagawa kayo, malaking kasalanan yun. Kasi yung mga bagay na yan, talagang, kumbaga, maaari yung nagtanong, alam na po yung sagot. Yung ginagawa nyo, lihim. Pangalawa, hindi mo pa. Yung nagtatanong sa ano, i-open na po yung ano, yung microphone. Kung... Sir, ano po yung masasabi natin sa mga tao na nagsasabi na itong mga country na Muslim walang pakialam sa Palestine? Hindi sila tumutulong, lalong-lalo na itong Haramain. Sinisira, kumbaga tinitira nila. Okay. Alam niyo po, unang-una, dapat alam natin ang tinatawag na gobyerno, paggugobyerno sa Islam. Ahkam as-sultaniyya.
Hindi po lahat na nakikita natin sa hayag, sa social media, ay paniwalaan natin. Unang-una yan. Pangalawa, sa politika, mayroon pong hiwalay na batas dyan sa politics. Which is, sa Islam, pinasok yan. Dapat marunong kang magpolitika. Bigyan ko kayo ng sample, mga kapatid. Bigyan ko kayo ng sample para may idea kayo sa nangyayari ngayon. Sa panahon na nangyari sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Sulhul Hudaybiyah, ito, ang propeta may gobyerno siya, may gobyerno. Pupunta siya ng Makkah para mag-umrah. Hindi siya makapasok. Bakit? Kasi ayaw nilang i-welcome ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. So magkakaroon ng agreement. Magkakaroon ng agreement ang pagitan ng mga kalaban ng Islam at ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Para lang magkaroon ng kapayapaan sa pagitan nila at makapag-umrah ang propeta sa susunod na taon. Pero may agreement. Anong agreement? Ang agreement, pag may humingi ng tulong mula sa mga kalaban ng Islam sa propeta sallallahu alaihi wasallam, o nagkaroon ng away sa pagitan nila, hindi pwedeng mag-rescue ang propeta. Hindi pwedeng mag-rescue ang propeta. Ibig sabihin, hindi niya pwedeng tulungan. Yun ang agreement. Kasi politics to eh. Iba yung hayag na nakikita natin na kailangan mong tulungan. Ibang usapan yun na tulungan ng kapatid mo. At politika, gobyerno. So dapat, palawakin natin na pag-unawa natin sa batas ng Islam kasi gusto ko maunawaan yun na mabuti yung nangyayari sa mundo natin. Ang mundo natin ay may politics dyan at saka may mga hayag na nakikita. Pag sinabing politics, yung nakikita mo sa hayag, hindi yan ang totoong nangyayari. Hindi ang totoong nangyayari yung nakikita mong ginagawa ng gobyerno. Mayroon sa ilalim niyan na kailangan marunong kang magsiyasa. Marunong kang, may strategy ka. So, pumayag ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa agreement na ito na pag may humingi ng tulong, hindi siya pwede magtulong. Imagine, Propeta mismo pumayag na pag may humingi ng tulong, sa hindi siya pwede tulungan. At pag may magmumuslim, at dagdag pa natin dito, pag may magmumuslim mula sa mga kalaban ng Islam, hindi pwedeng tanggapin ng propeta. Kasama sa agreement yan. Kasama sa agreement na pag may gustong magmuslim, ay hindi pwedeng tanggapin ng propeta. Pero pag may babalik sa pagka-Christian, welcome sa kanila. Hindi ba unfair? Pumayag ang propeta na pirmahan yun. At hindi pumayag si Umar. Sabi niya, Rasul, alas na alal-haq. Ya Rasul, hindi ba tayo nasa katotohanan? Sabi niya, oo. Pag namatay tayo, paraiso at namatay sa kanila, impyerno. Oo, sabi ng propeta. Bakit tayo pumayag sa agreement na yan? Sabi ng propeta, sumunod ako sa Allah at hindi ako sumuhay sa kanya. Kung baka yung si Umar, ang alam niya, bakit hindi mo tinutulungan yan? Di ba kalaban yan? Bakit hindi mo tulungan? Bakit hayaan natin sila propeta pag may namatay tayo, pag nag-jihad tayo? Paraiso naman tayo ha. Bakit hayaan natin? Ang propeta, hindi na gustong ipaalam ng propeta na ganito ang politics. Kaya yung nakikita natin nangyari sa Palestine, politics yan. Wala tayo sa politika. Nasa ilalim tayo. Ipaubayan natin sa mga leader. Ipaubayan natin sa government kasi hindi ka leader. At malalaman mo ito, kapatid, pag leader ka na. Yung nangyayaring ganito. Kasi may mga tinitingnan dito, mas lahat, may mga tinitingnan dito kabutihan ng majority. Hindi po tinitingnan yung simpatya mo, yung puso mo. Na lumaban na tayo, tara na, gera na. Hindi yan ang tinitingnan. May mga bagay na isinasaalang-alang na government. Na which is yung po yung nakakabuti sa marami at hindi makakabuti sa puso mo. Na ikaw, napakareklamadong mo dyan, reklamo ka, bakit hindi nyo kaya pag hindi nyo pinag-usapan ng Palestine? Kasi wala kang alam sa politics sa Islam. Yung mga nagsasalita ng ganyan, walang alam sa politics. At ang Islam, saklaw niya po lahat, pati ang politics. Kaya madali tayo makapagsalita kasi hindi natin alam yan. At malalaman mo yan kapag nakaupo ka na sa government. Kasi kailangan mong baguhin ang pamamalakad kasi mga bagay ito na pinahihintulutan sa Islam. At sa gyera, sa labanan, pinahintulutan dito ng Islam na magsinungaling ka. Imagine, pwede ka magsinungaling pag sa panahon ng gyera. Gyera. Pwede ka magsinungaling. Kaya sabi ng propeta, al-harbu khuda. Ang gyera ay teknik. Pwede ka magsinungaling, bro. Imagine, ang pagsisinungaling haram. Pero sa panahon ng gyera, sa pagitan ng labanan, war, pwede ka magsinungaling. So sana naiintindihan nyo itong mga ganito na nangyayari. Kaya, huwag kayong mag-react kung bakit hayag na nakikita natin na ginagawa yan. Kasi sa likod yan, politics po. So isa na malinaw po yung sagot. Sa tingin na ano daw po ang kasalanan ng lalaki na nangakong pakasalan ng babae pero di tinupad? Kasalanan yan. Pag-ibig. Kasalanan pag nangako ka.
Okay. Pero, unang-una, ang pagpangako ng lalaki sa kapwa niya sa babae, na dalawa lang sila, haram yun. Haram yun. Dapat kung mangangako ka, doon ka mangako sa harapan ng magulang. Sabi nga ng Allah, wala tuwa'iduhun na sirra. Huwag niyong pangakuan ng mga babae ng sekreto. Mangako tayo sa harapan ng magulang niya. So, ito pa rin natin yun. Pero, pag nangako tayo, samahan ng inshallah. Yung papayo ko. Pag sinamahan mo ng inshallah, ibig sabihin, pag natupad mo, alhamdulillah, pag hindi mo natupad, wala kang kasalanan. Yung pang pagkakaiba ng mayroong inshallah. Kasi pag may inshallah, hindi po yun ibig sabihin na pag gagawin, alhamdulillah, makakaya mo. Pag hindi natupad, wala tayong kasalanan. Ganun lang po yun. Ang engage po, pwede po sa Islam, engage. Pero bawal kayong, hindi pwedeng, ibig sabihin, engage na kayo, halal na kayo. Hanggat hindi mo pa asawa yan, hindi pa kayo halal. Engage, parang pag-usapan ng araw ng Kaya kasal. engage, ibig sabihin, nakatali ng bawat isa. Pero pwede pang umatras ang bawat isa. Pwede pang umatras. Halimbawa, yung lalaki, may hindi ka nagustuhan. O yung babae, mayroon kang hindi nagustuhan. Matras ka, normal. Normal yun. Ang akala ng iba, pag naka-engage na, hindi na pwedeng umatras. Pwede pang umatras. Huwag magkalimot mag-inshallah. Ang mabigat na pangako, walang inshallah. Yan ang mabigat na pangako. Kahit saan po, hindi pwede. Mapa-phone, mapa-chat, mapatawag, mapa-face-to-face, haram. Isa po ng hatol yan. Four minutes na lang po, magpapaalam na po ako. Kaya huwag tayo. Paano po pag nagbigay ng mahar? Pag nagbigay ng mahar, paano yan? Tutulong yung babae pagbigay ng mahar? Pwede. Pwedeng tumulong ang babae sa lalaki sa kanyang mahar. Pwede po. Kaya kayo mga babae, kung gusto niyo po matuloy ang kasal niyo sa lalaki at nahihirapan po siyang pakasalan ka, pwede mo siyang tulungan sa mahar mo. Sabi niya, okay, 50,000? Sa iyo ang kalahati, sa akin ang kalahati, walang po problema. Kasal online, pwede naman ayon sa ibang scholar, pero ang karamihan sa mga walaman natin sa kasalukuyan pinagbawal nila. Ang pinakamainam po, kaysa ikasal kayo online, ay wag pong online. Mas mainam po na harapin mo na lang yung alam mo, ikaw yung wali, malayo yung ikakasal, so magbigay ka na lang ng authorization doon sa may lalaki na ustaz na siya na yung tatayo na wali. Mas maganda yung ganun. Pwede po ba mautang yung iba sa mahar? Yes, pwede. Pwede yung utang ang mahar, pwedeng installment. Pwede po. Mag-installment na tayo. Gusto niyo mong installment? Pwede. Ulog-ulog. Alam mo, yung asawa mo, pinautang mo, okay, pautangin kita para makasal na tayo, pero bayaran mo, di utang niya yun. Monthly, 50,000, walang problema. Sabi niya, madali lang pala, pero madami single. Kasi ayaw nyo eh. Kaya maraming single, kasi ayaw nyo. Mapili kayong mga babae. Hindi dahil hindi po natin lahat. Ang mga babae kasi masyadong mapili. Hindi po dahilan ng hindi nakakasal dahil sa duri. Hindi po yan ang pero isa po sa dahilan yan. Ang problema lang, mga babae kasi ngayon masyadong mapili. Hindi po problema yung mahar. Pangalawa lang yung mahar. Yung pagiging mapili ng parents o ng babae. Sa Madina ka doon nakatapos? Hindi po. Ang school ko po is sa Jakarta, Indonesia, branch po ng Imam Saud University po. Ang school po dito po sa Riyadh, yung main school ko po is Riyadh po. Imam Saud University. Dad, yes. Tutulad sa lang. Ustad, kung pwede magbigay ka ng tutulan ng kwento patungkol sa Propeta Muhammad. 1 minute na lang. 1 minute na lang. Alis na siya paalam na. Kahit napaka kwento lang, Ustad.
simula nung pagkapanganak sa kanya hanggang pagkatanda niya. Hindi tanggap. May tanong dito hindi tanggap Wala ang yung duwaya, oras natin. anong hatol? Dalawa po yung hatol dyan. Yung hindi po tanggap ang pagduduwaya sa babae. Kung hindi niya matanggap kasi masakit sa puso niya, ayun niya madagdagan, normal sa babae yan. Pero kung hindi siya matanggap dahil naniniwala siya na hindi ito kasama sa batas ng Islam, kafir yun. Pag ang babae naniniwala na ang duwaya ay special lang sa propeta at wala ito sa batas natin sa Islam, kafir. Kafir yung nagsasabi na ganun. Pero kung ang babae ayaw magduwaya dahil nasasaktan, hindi niya kaya, masakit sa puso niya, walang normal yun sa babae. Wala siyang kasalanan doon. Pero kahit na masakit yun, ikaw na lalaki, pwede ka magdagdag. kahit masakit sa asawa mo. Kasi yun, normal kasi yun. Pwede po ba makipaghiwalay ang babae kapag ayaw niya makipagduwaya? Ay, hindi pwede. Hindi siya pwede makipaghiwalay. Hindi po kami hihingi ng hiwalay dahil nagduwaya. Paano kami makakumpleto kung lahat maghiwalay? Ibinidagdag hiwalay? Wala naka 100 na puro hiwalay lahat kasi pwede pala maghiwalay dagduwaya. Hindi pwede kasi walang lalaki makakumpleto. Yung Siya dagdagan niyo pa yung katanungan niyo kay Ustad, kayo magpapaalam na. Pero siya, kung halimbawa, before sila magkasal, nagbigay ng wa'ad yung babae na pag nagduwaya ka, tapos na tayo. nagbigay ng kondisyon. Tanggap Opo. yun. Dapat hindi mo na inopen. Tanggap yun. Oo. Dapat hindi mo inopen kasi sekreto lang natin yan. Tanggap yung kondisyon ng Kabla nikah, Ustad. So, ka pwede. kabla nikah, may ikaw kasi dufla, ba't sinabi mo pa? Okay lang sana kung babae ang nagtanong, kaso lalaki. Hindi, Ustad, yung nagtatanong. Yung nagtanong sa'yo kanina, courage po yan sa, sa Al-Ma'arif. Kasali po yan sa mga speaker natin. Masyaallah. Yung mga kaalaman niya, sekreto lang natin. Kasi alam nyo na. Sorry. Oo. Malaman ng mga babae. Malaman nila. Oo, Meron nang gagawin. Wala na, nakakuha na sila ng tips. Sana hindi na-record. Pero yung paghingi ng wa'ad ng babae, meron po bang kailangan po ba ng saksi? Kumbaga, kailangan may makarinig. Doon sa wa'ad. Kumbaga, doon sa pag-wa'ad ng babae. Hindi, kahit wala ng saksi, sa pagitan lang yun ng dalawa. Alam ng lalaki yun. Alam mo ng lalaki yun. Sa pagitan nila yung short yun na sa pagitan nila. Ibig sabihin, pag may short sila sa pagitan nila, ay tanggap na yun. Pero, ang problema lang dito, pagdating sa judge, kung tatanggapin ng judge yun. Pero magkakasaling lalaki pag itatanggi niya yun. Magaling ka, Ustad. Hindi mo nanalo yung babae. Kaya, kapag iaakit niya sa korte yun, dito matatalo yung babae pag wala siyang saksi naman. What in the future? Kunwari. Kaya mga ganitong mga dapat hindi, hindi sila hinado. Ang mga babae kasi pag binigyan mo ng idea yan, nagkakaroon tuloy ng May nagtatanong sa baba, pwede ba na nakikita ng lalaki yung aurat ng kagaya niyang lalaki? Kapwa lalaki. Kapwa lalaki hindi pwede. Kapwa lalaki hindi pwede. Ang aurat natin is tuhod hanggang puso, hindi pwede makita ng kapwa natin lalaki yun. Babaeng man o lalaki, hindi pwede makita yun. Tinig ko din, Sheikh, sa fatwa ni Sheikh Al-Uthaymin na ang pagpapakita ng aura sa lalaki kapwa lalaki is haram. Yes, bawal din. Hindi lang sa babae pa ang aurat natin. Bawal. Pati sa babae, Sheikh, babae kapwa babae, haram din. Hindi pwede, no? Yes, okay, sa babae. Pareho lang. May aurat tayo, aurat tayo. Kakaiba lang natin. May tanong. Asan yung aurat mo?
babae ng babae, hindi lang natin makita sa kanila yung palad ng kamay nila, yung mukha nila. Ito po yung panalo ng Aranyel Saulo. So, palad, ayun, sa palapa. Pero sa tayo, yung mga sinasinang, ito pinahawakan ng bundas, ito yung ayun, maliwanag. Okay, so paano po? Magpaalam na po ako. Last question, Ustad. Last. Sa panahon natin ngayon, kasi maraming mga nagsasabi na dahil sa paglaganap ng fitan is sa panahon natin ngayon is maaari po ba maging wajib ang niqab? Laysa bil hijab, niqab ya Sheikh. Oo naman. Kapag laganap na yung fitna, sabi nga ng mga ang mga pukahan natin, nagkaroon sila ng opinion anong hukom ng niqab. Ang majority sa mga ulama mula sa Hanafiya, Maliki at Shafi'iyya, sunna ang niqab. Sunna ang niqab. Pero nag-ittifaq sila kapag may fitna. Pag makaka-fitna, yung kagandahan ng babae at sa pangkalahatan, magiging fitna na po. Yung mga babae, magiging obligado yung niqab. At ito ay ittifaq na nila to. Mashallah. Ayun, mga kapatid, nagpapaalam na po kasi sumobra na po yung oras ni yung oras ni Ustad sa pagpapaalam niya kanina. So, Sheikh, shukran jazila ya Sheikh, hayakallah wa bayak. Jazakallahu khair, jazakallahu ilman nafi'. Jazakallah khair, Sheikh. Jazakallahu khair. Wa zawwajuka Allah mar'atan kathira. Amin. Inshallah. Antum kadalik. Na'am, Allahu amin. Kasi nagkamali ako kanina. Na magpapaalam na po si Ustad, si Sheikh. Sa mga hanggang dito na wallahu a'lam. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.